Animoy mga bulalakaw ang nasilayan sa kalangitan ng Jerusalem at ibang lugar sa Israel. Pero mga missile at drone yan ng bansang Iran. Sinalag ang mga yan ng Iron Dome ng Israel, bagamat may nakalusot at natamaan ng isa nilang military facility. Natanaw yan hanggang sa kalapit na West Bank, maging sa Jordan at Syria. Nagpakawala rin ng missiles ang mga grupong kaalyado ng Iran, ang Hezbollah sa Lebanon at Houthi sa Yemen. Ito ang kauna-unahang direktang pag-atake ng Iran sa Israel bilang paghiganti sa anilay airstrike ng Israel sa Iranian consulate sa Syria noong April 1 na ikinamatay ng 7 Iranian Revolutionary Guard officer. Ayon sa Israeli military, nasa 300 missile at drone ang pinaulan sa Israel. Kasunod ng pag-atake ng Iran, kinausap ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa telepono si US President Joe Biden na nangako naman ng anyay ironclad commitment sa Israel. Babala naman ng Iranian military sa Israel at Amerika kung aatake sila, mas malala raw ang magiging ganti ng Iran at madadamay raw ang Amerika. Bukod sa missile attack sa Israel, kinubkob ng Iranian authorities ang Portuguese container ship na MSC Aris ayon mismo sa operator ng barko. Galing Abu Dhabi ang barko at papuntang Mumbai, India nang harangin ito ng Iran sa Strait of Hormuz ayon sa ating Department of Foreign Affairs. 4 sa 25 crew members ng barko ay Pilipino. May embahada tayo sa Tehran, Iran, pero hindi pa nila direktang nakakausap ang 4 na Pinoy. Wala pa rin daw impormasyon ng ating gobyerno tungkol sa demands ng Iranian government. It will take some more hours, maybe a day or two before we'll be able to have any kind of contacts. Pero yun nga, sabi ni Ambassador, may meeting sa Ministry of Foreign Affairs. Sabi naman ng Department of Migrant Workers, ligtas ang mga Pinoy batay sa impormasyong galing sa ship owner. We have touch base with them, full coordination for the safety and well-being of the 4 Filipino seafarers on board. Nakipag-ugnayan na rin daw ang DMW sa pamilya ng 4 na seafarers. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.